napapawis na ako. So, pahinga-hinga muna ng konti. Wag bigla ba? Wag bigla. So, ganun guys, yung mga sayaw-sayaw ko na yun, hindi lamang yan sayaw na para maging normal yung takbo, ang flow ng oxygen sa katawan ko at saka yung, lalo na sa puso ko, kundi mismo dito sa ito yung kamay ko na kasi, ito kasi guys ito siya. Hindi ito siya pantay. May, yan. Pag ginanyan ko yun guys, andito ko yan halos maputol yan. Kasi, yun na nga, yung lagi ko sinasabi, dahil siguro yan sa pilay ko na noon pa na, ngayon pang may edad na tayo guys, talagang naiipon ho yung mga nararamdaman natin habang umiidad tayo. Ang mga komplikasyon na nangyayari sa mga buhay natin noon ay unti-unti yan maiipon. Kasi ito lang dapat natin tatandaan guys. Wala naman hong namamatay na tao na walang sakit o kaya hindi disgrasya or hindi alam nga naman magiging healthy ako speaking ng tinatawag na buhay sa bagay kung tutuusin sa buhay ko is kumbaga handa na rin ako, ngunit isa lamang ang hinihingi ko sa mahal na Diyos, nga bigyan pa ako ng pagkakataon na makasama siya. Kumbaga yung aking buhay na natitira kong buhay, gusto ko ilalaan sa Kanya kasi halos na buhay ko mula noon hanggang ngayon para lamang sa pamilya. Naniniwala ako sa Kanya, nakilala ko siya, tumutuwa ako sa Kanya, pero kulang ako sa sakrisyo sa Kanya. Kaya gusto ko yung huling buhay ko na ito is para naman sa Kanya lahat. Kaya yung YouTube ko, napapasalamat ako na na-monetize ako at kumikita ako doon. At yung mga short video ko, kung ano man ang nalaman sa puso ko, na gusto ko sasabihin kay Lord na lahat na nandito sa puso ko, doon ko dinadaan para maisabi ko sa Kanya at the same time makatulong din ho yan sa mga kapwa ko na kailangan na natin magtiwala sa mahal na Diyos. Sa totoo lang guys, yung buhay ko hindi ko na pinagsisihan lahat na nangyayari sa buhay ko, lahat ng trial sa buhay ko, masaya ho ako kasi hindi ako pinabayaan ng mahal na Diyos. Napakarami ko hong miracle sa buhay. Ako tutuusin, pag iba-ibang tao lang, ewan ko kung kakayanin nila. Pero ako hindi ako nag-give up, hindi ako nagsuko. Mahal na Diyos ang kasama ko sa buhay, sa araw-araw na lahat. So, lahat ng gawa ko na sa pamilya ko at nakikita ko na kayang-kaya na nila yung buhay nila. Mula noon hanggang ngayon, at this point, ang buhay ko sa pamilya ko, hindi ko sila pinabayaan. Kanto sa makakaya ko, kanto sa magagawa ko. For now, ang natitira kong buhay, ang dami ko ng sakit, na stroke na ako, naka-recover na ako, pero kahit pa, nandyan pa rin naiiwan yung mga damage na nangyari sa pagka-stroke ko. Nagkaroon ako ng immune system at the present now, na halos wala na akong makakain na tama, kasi nga, ang bilis matrigger yung allergy ko. Ayun sa puso naman, So, pag uwi ko sa amin, magpa-cardiology ako. Kasi hindi ako dito natuloy. Sa 22 pa schedule ko. So, kailangan kong umuwi sa 17 na yung ticket namin. So, doon na lang ako mag-continuous. Yung feeling mong nararamdaman mo nabubuhay ako, nakikita nyo ako, masaya ako, kumikilos, kumikimbot, kumakanta, sumasayaw. But, definitely, yung katawan ko hindi na kaya. Hindi na kaya. Yung isip, yung paningin, hindi na tama. Pero sa tingin ninyo is tama. Dahil alam ko, na ginagaydan pa ako ng mahal na Diyos. At saka isa pa, hinihingi ko naman sa Kanya. Kaya ko nang magpahinga. Pero gusto ko pa muna, bigyan pa ako ng panahon na makasama ko siya. Siya naman yung tuunan ko ng pansin. Gusto kong masaya kasama ang mahal na Diyos sa mga praising. Yan na naman ngayon yung goals ko sa buhay. Yung natitira kong lakas dito sa mundo, yun ang gagawin ko para sa mahal na Diyos. Wala hong bumabato sa mundo. Dapat ho natin parahan yung mga sarili natin.
Hindi lamang ho dito sa pagharap sa mga buhay natin sa mundo, kundi mismo sa pagharap natin sa mahal na Diyos. Yun ang hinihingi ko, na yun natirang lakas ko para naman sa Kanya.